Hit it. Bumuo na ho ng Special Investigation Task Group na tututok sa kaso ng pang-hold up sa isang money changer shop sa loob ng Robinson's Galleria. Isang gwardya po ang patay dyan at 6 naman ang sugatan. Pamumunuan po yan ni QCPD Chief Mario de la Vega kung saan pagtutuunan ng pansin ang pagresolba sa kaso at pag-aresto sa mga suspect. Sa investigasyon ng QCPD, pasado alas 10 ng umaga nang maghatid ng pera sa San Reese Money Changer sa EDSA side ng mall ang 2 roving tellers at 2 security escorts ng isang bangko. Ilang saglit pa, lumabas na sila ng mall. Papasok na raw sana muli ang mga teller at security escort para magdala naman ng pera sa isa pang money changer shop nang bigla na raw sumulpot ang 2 suspect. Pinagbabaril ang mga escort at teller. Kahapon, napanood na rin mismo ni PNP Chief Nicanor Bartolome ang CCTV ng nangyaring insidente. Makikita ang komosyon sa loob ng mall, maya-maya pa'y lumabas ang isang nakakulay green, isang nakakulay yellow at nakakulay orange na ayon sa pulisya ay 3 raw sa 4 na holdupper. Ang isa makikitang hawak pa ang bag na pinaghihinalaang may lamang pera. At habang papatakas, naghagis pa sila ng granada. Pero ayon kay Bartolome, hindi pa raw ito sapat para makilala ang mga suspect. Posible rin daw nagkaroon ng operational at procedural lapses ang mga responding pulis. Ang pamunuan naman ng mall, may mga pinag-aaralan na raw na hakbang para hindi makompromiso ang seguridad ng kanilang mamimili. Giving it much thought right now. Of course, it's very important that we provide a secure and safe haven for our customers. Samantala, patuloy po na nagpapagaling sa ospital ang 6 na sugatan sa nangyaring pang-hold up sa Robinson's Galleria. Kabilang dito ang isang security escort na si Roderick Relucio na nagtamo ng tama ng bala sa dibdib, hita at likod. Naoperahan na po si Relucio at nailipat na sa recovery room pero nasa critical na kondisyon pa rin sa ngayon. Hindi naman pinalad ang kasamahang security escort niyang si Rodrigo Villa na idineklarang dead on arrival sa ospital. Bukod sa 2 gwardya, 3 sibilyan din ang dinala sa ospital na pawang nagtamo ng shrapnel galing sa pagsabog ng granada. Isang teller din ng bangko ang napaulat na sugatan sa insidente. Ang isa pang sugatan na si Lea Del Mundo, hindi na kinailangang i-admit sa ospital matapos magtamo ng shrapnel sa leeg at iba pang bahagi ng katawan. Tatawid po ako sa greenhouse para umuwi po ako eh. Pagdating po dyan sa may lampas ng malapit na sa chow po, may biglang pumutok na sumabog yata o ano. Tapos yung kasama ko nabaril po eh. Yung mama na nakasabay ko nabaril po siya. Tapos may sumabog po doon sa loob na hindi ko alam kung anong sumabog po yung pagkasabog. May tumalsik po dito sa aking lalamunan at saka dito. Hanggang sa nagtatakbo po ako, may mama tumulong kasi humiga na po ko dahil akala ko tumatakbo na yung bumabaril. Sa sobrang takot ko na rin. Alam mo, ano na rin yung ganyan, nakaka-disturb yung ganyan. Parang, pag titignan mo, napaka-daring na ng mga criminal elements, di ba? Bold and daring, parang mga nagpo-post sa mga men's magazine. Iba yun, Kasi iba. kung Ito, ibang masabog to Pero malakas ang loob, malakas ang nagalo. Hindi na sila masamaan, hindi naman ako sa loob. Masama pa talaga. Wala kasi ng pakundangan at pagsama. Kung sino man ang tatamaan, kahit sino. Tsaka alam mo, kahapon nakausap ko rin yung police no, na nandoon. Sinasabi nila high-powered yung mga dala. Ang kaso, di ba, naka-uniform, parang pinag-aralan nga daw, syempre, lahat nung yung paano yung movements, ano? At saka yung dala kasi syempre ng mga escorts, alam nila kung ano rin, mas pinataasan pa daw yung kalibre ng kanila. Kumbaga, pag nagkaroon sila ng palitan ng putok, Mas siguradong marami, yes, yamado sila. Kahapon habang minomonitor ko yung pangyayari, hindi ko mapigilan isipin na para itong open challenge eh. Sa mga authorities, grabe napaka-bold na, napaka-daring. Kasi para sila sinampal eh. Kasi to think na, yan parang kung hindi man sa loob na loob ng mall yan, pero within the mall pa rin siya, di ba? Alam mo, may mga security dyan. At saka busy area yan eh. Kaya alam mo kung bababa, ilan yung suspect bababa, tapos high-powered, minsan, 4, oo. bulatan na rin yan eh, diba? Bulatan, talaga. So, talagang Tapos alam mong natiktikan, alam mong pinag-aralan talaga, routine. Katulad nga ng sinasabi natin kanina, no? Routine kasi yung mga money changer na yun. Again, babalik tayo Paghatid dun ng sa pera. basic, ano, parang sinasabi nga, paano nga naman din kasi lalaban yung mga pulis natin dun sa mga baril na meron sila. Kung yung mga
yung mga salarin, yung mga masasamang loob talaga, talaga nag-a-upgrade. Yung mga pulis natin may baril, walang bala. Ito nga iba, tsaka security guards. Yes. Siyempre, iba din yung training din ng security Tama, guards. challenge yan sa ating mga pulis, sa mga otoridad natin, kung bakit nagiging ganyan yung attitude ng mga criminal elements. Saka yung placement Malakas ng ang loob, CCTV, kung mapapansin ninyo, parang pati yung pinag-aralan. Walang nakitang muka. Yes, Lahat sila, alam na alam nila kung sila exit. May nakita ba yung muka? Wala. Yan yung mga difficulties, challenges din sa mga I guess sa mall, maghihigpit na naman ngayon lalo, sa mga security. But that's the thing, meron naman sila kasing metal detectors din eh. Pero ito kasi sa gilid eh. Hindi ka papasok dun sa mismong sa main mall. mall. Sinabayan lang nila yung mga pagpasok ng mga... So, inaaral talaga nila. So, dapat talaga vigilant lahat, di ba? Dapat lalo pang galingan ng pulisya natin sa security. At saka yung mga security ng mga malls. Samantala, narito naman ang mga balita sa ating paghahanda para sa Semana Santa 2012. Maaga nagbabantay ang buong puwersa ng GMA News para ihatid sa inyo ang pinakasariwang sitwasyon sa ilang pangunahing terminal at airport para sa Semana Santa. Nasa Araneta Center Bus Terminal si Lala Roque habang si Jay Sabali naman nasa NAIA Terminal 3. Alamin na natin kung dagsa na ba ang pasahero sa Araneta Center Bus Terminal na maagang uuwi sa kanilang mga probinsya sa Southern Luzon at Visayas. Naroon si Lala Roque. Lala, Friday pa ngayon. Susan, itong mga nakikita nyo sa likuran ko, ito yung mga biyaheng Leyte. Hindi pa sila ganun kadami, no? Alas 7 pa ng umaga ang kanilang biyahe. At right on schedule naman ang dating at alis ng mga bus ngayong araw na ito sa ating mga tinanong. Pero meron namang mga fully booked. Pero ito nililinaw natin, karamihan sa mga fully booked na mga bus ay yung biyaheng Bicol. Pero nag-ikot tayo dito sa mga bus company, yung mga biyaheng pa Iloilo, Antique, Masbate, ay marami pa daw talagang bakante simula ngayon hanggang next week. Kasi pwede na ang reservation. Pero wala pa naman daw, hindi pa napupuno ang kanilang reservation hanggang next week. Partikular yan, yung Silver Star Transportation, ang Gasat at Eloville ay marami pa raw bakante. Ito ay marahil dahil kinuha na nila o naka-standby na ang kanilang mga extrang bus at hanggang ngayon ay hindi pa yan puno sa mga oras na ito. Samantalang Susan, inaasahan na mas dadagsa ang mga tao mamayang hapon. Kung ng mga karang araw, 300 buses ang bumiyahe. Kahapon, 350 buses na ang bumiyahe. At mamayang hapon hanggang mamayang gabi ang inaasahan ng pagdagsa dahil doon naman talaga ang mga schedule ng pag-alis ng mga bus dito sa Araneta Center Bus Terminal. Susan? Maraming salamat, Lala Roque. Magtungo naman tayo sa NAIA Terminal 3 kung saan mahigpit na pinatutupad na seguridad para sa inaasahang pagdami ng mga pasahero. May live report si Jay Sabale. Jay, good morning. Good morning, Susan. At oo nga, marami na nga pong pasahero ang dumadagsa dito sa NAIA Terminal 3 at ayon sa isang security officer na akin nakausap, more than the average na daw ang mga pasahero rito. Ang iba nga, natulog na dito sa loob ng terminal para hintayin ang kanilang flights. Mas connecting naman ngayon ang pinapatupad na security dito sa NAIA Terminal 3 dahil sa papalapit na Holy Week kung saan marami sa ating mga kababayan ang bumabiyahe pa uwi ng kanilang mga probinsya. Kapansin-pansin ang mga nakakalat na security sa airport at mga K9 units. Ang usual procedure na pagkapkap sa mga pasahero at pagdaan sa metal detectors ng mga ito ay matyagang ginagawa ng mga otoridad. Kasama na rin dito ang pagdaan sa x-ray machine ng mga bagahe. Pinaalalahanan naman ng mga pasahero may dalang baril. Maaari lang daw pong ideklara ito sa proper authority agad upang di maabala. Nagtalaga naman ng mga police assistance areas sa airport para sa anumang concern. Nasa heightened alert naman ang Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency upang maiwasan ang pananamantala ng ilan na gamitin ang dami ng pasahero at Holy Week upang magpasok ng illegal na droga. At good news naman po sa mga pasahero, lahat po ng apat na gate entrances for public are open na. Ang check-in counters ay binuksan ng 2 oras mas maaga at nagdagdag ng mga flights. May mga additional supervisors na rin sa counters, additional ramp agents at ang mga empleyado rito. 1 rest day na lang habang Holy Week pa. Susan? Jay, kahapon kasi may mga nasuspend na flights, ano? Mayroon ka bang nabalitaan ngayon kung may mga suspended flights pa rin today? Sa mga oras na ito, wala pa naman pong sinasabi sa akin na nasuspend na lipad ngayong araw na ito. Okay, maraming salamat, Jay Sabale. Sa ibang balita, nakakaranas na ngayon ng gutom ang ilang katutubo sa Oriental Mindoro matapos silang iwanan ang kanilang mga tirahan sa paanan ng bundok dahil sa panganib ng pagbaha. Patuloy pa rin kasing nakararanas ng mga pag-ulan sa tuktok ng Mount Halcon, dahilan para bumulusok ang tubig mula sa bundok. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan pero kulang na kulang pa rin daw ito. Kaya naman ang GMA Kapuso Foundation agad na ikinasa ang isang relief operations ngayong araw para sa mga lumikas na katutubo. Samantala,
Natuloy na kahapon ang graduation ceremony sa ilang paaralan sa Oriental Mindoro matapos bahagyang humupa ang baha doon. Salamat naman, nakagraduate na yung Oo, ating mga yes, bata. Congratulations! Masaya mga magulang nila. At hindi baha yung kanilang Oo nga yun. lugar. May mga Medyo congratulations. humupa. Yes. Samantala, inaalam na ng lokal na pamahalaan ng Bacolod City ang kabuuang pinsala na dinulot ng pananalasa ng isang ipo-ipo roon kahapon. Itinumba ng malakas na hangin ang isang malaking puno at tumama sa sasakyan sa barangay Villamonte. Ang isang taxi naman nagkabasag-basag ang windshield matapos mapagsakan ng natumbang puno ng mangga. Naipi naman ang steel door ng tindahang ito.